Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lauro. Taong 1985. Bacolod, Negros Occidental. Isinilang at lumaki si Lauro sa probinsya ng Antique na ngayon naninirahan sa Negros. Ang tanging gamit naman ng binata ay isang medalyon ng San Benito, Tres Pico Roma, at ang bao ng niyog na may isang mata. Sa makatuwid, pangkalahatang depensa at opensa espiritual ang tangan ng mga gamit. Kaunting pagpapakilala lang tungkol kay Lauro. Sa kanya iikot ang halos kabuuan ng kwento. Taong 1985. Nang makarating sa syudad ng Bacolod itong si Lauro para maghanap ng trabaho at sunerteng makapasok sa isang hotel. Bago umalis ng Antique, mariing nagbilin ang ama ng binata. Mag-iingat dahil napakamataong lugar ng Bacolod. Ito ang sentro ng komersyo ng buong probinsya. At kung minsan, may mga dumadayong taga-ibang lugar upang mangalakal doon. At marami ding naglipana na may alam sa lihim na karunungan. Partikular sa aral ng kaliwa. Hindi rin may iwasang makasalamuha ng binata ang mga aswang na kadalasang nakikihalubilo sa mga pangkaraniwang tao. Kung hindi nyo na itatanong, isa ding malakas na antingero ang tatay ni Lauro. Ngunit siya yung tipong hindi pinapahalata sa iba ang taglay na kakayanan. Ipinapasa nila ito sa mga malalapit na kamag-anak na karapat-dapat. At napatunayang may kakayanang matuto ng mga lihim na karunungan sa kanan. Bilang anak, si Lauro ang napili ng ama upang magmana ng lahat ng nalalaman nito. Ang Negros ay isang mapanganib na lugar, Lauro. Kaya bago ka umapak sa lupain yon, siguraduhin mo munang nakapagkarga ka ng poder at bakod. Hindi mo alam kung kailan ka aatakihin ng mga kalaban mo. Wika ng ama. Sige po tay. Salamat po sa paalala. Huwag po kayong mag-alala. Susundin ko po ang lahat ng binili niyo sa akin. Tugon ni Lauro. Nang mga sandaling yon, nasa sakayan sila ng bus papuntang Pantala ng Antique. Mula doon ay babiyahe si Lauro ng mahigit 3 oras papunta naman sa Pantala ng Bacolod. Sige na anak, humayo ka na at mag-iingat ka sa iyong biyahe. Hindi ako makakalimot na magdasal para sa iyong kaligtasan. Wika ng ama. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay narating na ng binata ang Pantala ng Bacolod. Pagkaapak pa lamang ng binata sa mismong pier, nakaramdam ito ng biglaang pag-init sa kanyang medalyon. Nilibot ng binata ang tingin sa paligid upang hanapin kung saan nagmumula ang nararamdamang enerhiya. Habang ginagawa ito, nagkarga na din si Lauro ng puder. Marahang naglakad ang binata palabas ng pier at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nakaramdam ng tigal po ang binata. Hindi niya alam kung saan yon nagmumula. Nakita din ng binatang napakadaming tao sa paligid. Delikado ang ginagawa ng kung sino mang umaatake sa kanya. Para hindi mapuruhan ng atake, mas tinaas pa nito ang depensa. Matapos mag-usal ay nagpatuloy sa paglalakad si Lauro. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Hinarang ang binata ng 4 na kalalakihan.
Kinausap siya ng mga ito. Pare, kanina ka ba namin napapansin na? Hindi mo ba alam kung paano itago yung mga tangan mo? Baguhan ka siguro dito ano? Wika ng isang lalaki. Dito na nalaman ni Lauro na pinagtutulungan pala siya ng 4 na lalaki. Kaya kahit anong taas ng depensa ang gawin, ramdam pa din ng binata ang mga tigalpo. Mabuti na lang at mataas ang kaalaman ni Lauro. Kaya kahit papano ay hindi siya napuruhan. Teka po, ano po bang kasalanan ko sa inyo? Bakit po ninyo ako pinagtutulungan? Iho, sa totoo lang, masakit sa mata at pakiramdam yung mga kagaya mo. Lalo na sa kanan ka pa. Hindi ko alam kung bakit ka nagpunta sa lugar na ito. Alam mo bata, malaking pagkakamali ang ginawa mong pagdayo sa lugar namin. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Kung ayaw mong dito pa lang, makalasan ka na. Banta ng lalaki. Kaagad hinanda ng binata ang sarili sa mga mangyayari. Nagkarga ng dasal pang kumbate upang tapatan ang 4 na kalalakihan. Bagaman nag-iisa, kampante si Lauro na hindi siya iiwanan ng mga kagamitan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay-sabay na nagbato ng dasal ang 4 na kalalakihan. Dahilan para mamilipit sa sakit ang binata. Ramdam nito ang tila pakong bumabaon sa kanyang sindido. Aminado si Lauro na mga sandaling yon na wala itong panama sa 4 na kalalakihan. Kaya nagpa siya itong tumakas. Dali-daling tumakbo ang binata at nagawi ito sa isang kapihan kung saan napakaraming tao. Sa isip-isip ni Lauro, ligtas na sa lugar yon at hindi na masusundan pa ng 4 na kalalakihang humahabol sa kanya. Yun ang buong akala ni Lauro. Ngunit ilang sandali pa lang siyang nakaupo doon. Biglang dumating ang 4 na kalalakihan. Nakatitig ito ng masama sa kanya. At saan ka naman pupunta bata? Sa palagay mo, makakatakas ka sa amin. Hindi ka maililigtas ng tangan mong San Benito. Wika ng lalaki. Sa isip-isip ni Lauro, katapusan na niya ng mga sandaling yon. Dahil na-corner na ito ng mga kalaban at wala nang ibang pupuntahan. Hindi maigalaw ang mga paa dahil sa sobrang pagod. Dagdag mo pa ang pinsala ng mga tigalpong tumama sa kanya. Pinili na lamang ni Lauro ang maupo at antayin ang susunod na mangyayari. Sige, gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Wika ni Lauro. Sabay pikit ng mata at nanalangin ng taimtim. Patuloy na nag-aantay ang binata. Ngunit walang nangyari. Nang idilat nito ang mga mata, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa pagitan niya at ng 4 na lalaki. O mga kaibigan, maupo muna kayo at magkape. Maraming bakanting upuan. Bakit sa daanan kayo nag-uusap? Wika ng lalaki. Walang kaalam-alam ang 4 na kalalakihan na ang lalaking yon ang mismong may-ari ng kapihan. Tawagin na lang natin sa pangalang Arturo. Nagkatinginan ang mga kalalakihan. Walang nagawa kundi ang sumunod sa sinabi ng lalaki. Napakadami din kasing tao kaya hindi nila magawa ang pinaplano nila laban kay Lauro. Mga boss,
Ilang tasa ba? 4. Puro po ba may gatas ang gusto ninyo? Wika ng lalaking nagpakilala sa pangalang Arturo. Bahala ka kung ano ang ilapag mo sa mesa namin. Iinumin naman namin yan eh. Tugon ng lalaki habang patuloy na nakatitig kay Lauro. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Lauro dahil sa ginawa ng lalaking yon. Sa isip-isip ng binata, hahanap siya ng tiyempo para makalis sa lugar na yon. Habang nilalapag ng lalaki ang kape sa mesa nung 4 na humahabol kay Lauro, nakaramdam ang mga ito ng biglaang pagbigat ng katawan. Maging si Lauro ay naramdaman ito. Ilang sandali pa ay nakita ni Lauro na sinasapo ng isa sa mga humahabol sa kanya ang dibdib. Napatitig si Lauro sa lalaking nagbibigay ng kape. Napagtantong hindi ito pangkaraniwan. Mga sir, ayos lang po ba kayo? Para kasing nahihirapan yatang huminga ang isa sa mga kasama nyo. Wika ni Arturo. Sabay hawak sa kung anong nakasabit sa leeg. Nanlaki ang mga mata ni Lauro nang makita kung ano ang nakasabit sa leeg ng lalaking yon. Isang batong hugis itlog na halos nagliliwanag sa sobrang kintab. Patuloy lamang itong nakatitig sa 4 habang hawak-hawak ang bagay na yon. Nagulat ang pinaka-leader ng grupo nang masipat dito ang gamit na nakasabit sa leeg ng lalaki. Halos maibugan nito yung iniinom na kape. Isang uri ng trabungko ang suot mo. Kaya pala biglang sumama ang pakiramdam naming lahat. Walang hiya ka. Pinaglalaroan mo ba kami? Wika ng pinuno ng grupo. Nako mga sir, nagkakamali po kayo. Hindi ko kayo pinaglalaroan. Ang suot kong gamit para po ito sa negosyo ko. Tugon ni Arturo habang nakangiti ng nakakaloko. Akmang bubuelo na sana yung pinaka-leader para tigalpuhin ng lalaki. Nang biglang maglaho ito sa paningin nila. Nagpalingon-lingon ang mga kalalakihan para hanapin ito. Ngunit nabigo silang makita. Ilang sandali pa namataan nila itong papasok ng kwarto para makapagtago. Nang mga sandaling yon, alam na ng mga kalalakihan na isang antingero ang may-ari ng kapihan. Maging si Lauro ay hindi rin makapaniwala sa nasaksihan. Anak ng... Paano nangyari yun? Ang bilis namang kumilos nun. Bahala na nga. Kailangan ko na makalis dito. Bago pa bumalik yung atensyon ng 4 na yun sa akin. Wika ni Lauro sa sarili. Akmang tatayo na sana ang binata nang mapansin niyang nakatingin na sa kanya yung 4 na kalalakihan. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang usapan natin, bata. Wika ng leader ng grupo. Dali-daling naglakad papunta sa direksyon ni Lauro ang mga ito. Habang nakaturo ang daliri sa binata, muling naramdaman ni Lauro ang matinding tigalpo mula sa mga kalaban. Ngunit ang pinagtataka ng mga ito, hindi na ito iniinda ng binata. Eka, anong nangyari? Alam kong gumana ang binato kong tigalpo, pero bakit parang wala lang siyang naramdaman? Tanong ng leader sa mga kasamahan. Sa pagkakataong yon, sabay-sabay silang nagbato ng dasal. At habang ginagawa nila ito, bigla silang nakarinig ng tila may pumadiyak sa sahig.
At kagaya ng naunang Tigalpo, hindi na naman ito gumana kay Lauro. Nagtataka ang binata dahil sa pagkawala ng bisa ng mga dasal sa kanya. Wala naman itong kahit anong ginagawa. At nang tignan niya ang mga tangang medalyon, nakahinga na maluwag si Lauro dahil sa awa ng Diyos ay walang nabasag sa mga ito. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Mamaya, makikita mo kung ano ang mangyayari. Wika ng isa sa mga lalaki. Nilingon ito ni Lauro. Nakita ang dalawang lalaking nakaupo sa mesa habang nagkakape. Ang isa sa mga ito ay nakasuot ng puting polo shirt na tila nagtatrabaho sa isang malaking mall sa syudad. Malaki ang pangangatawan. Indikasyon na batak ito sa pagbubuhat ng mabibigat. Samantalang yung isa naman, nakasuot ng simpleng kasuotan. Kung titignan ay pangkaraniwan lamang ang dalawang ito. Ngunit nasipat ni Lauro at ng apat na kalalakihan ang suot nitong pulseras. Napagtanto ni Lauro na mga pinagsama-samang mutya ang mga ito. Napalunok ng laway ang apat na lalaki. Maging si Lauro ay nararamdaman ang bigat ng tangang gamit ng dalawa. Nasipat din ni Lauro ang isa na may nakabakat sa kanyang damit na tila bao ng isang pagong. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa'yo. Biglang tumayo ang dalawa. Lumipat ng pwesto. Naupo ang mga ito sa tabi ni Lauro at kinausap na para bang matagal na silang magkakakilala. Medyo malayo ang apat na kalalakihan. Kaya hindi gaanong narinig ng mga ito ang kanilang pag-uusap. Habang nakikipag-usap ang dalawa kay Lauro, muling nag-usal ng Tigalpo ang lider ng apat na kalalakihan. Lingid sa kaalaman ng mga ito na alam ng dalawang lalaki ang kanilang gagawin. Nilingon sila ng nakasuot ng polo shirt. Kagad nitong pinadyak ang paa sa lupa. Laking pagtataka ng lalaki dahil biglang nawala ang bisa ng dasal na binato sa tatlo. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, hindi pa din ito tumigil sa pagbato ng mga dasal. Sa pagkakataong yon, itinaas ng isa sa mga kasama ni Lauro ang kamay na tila may hinuhuli sa hangin. Sabay kumpas nito pabalik sa kinaroroonan ng apat na lalaki. Matapos niya itong gawin, biglang natumba ang lider ng apat na kalalakihan at nangisay. Sa isip-isip ni Lauro, nagbato ng rebelta ang isa sa mga lalaking kasama niya at ang isa naman. Siyang gumawa ng paraan upang sanggain ang mga dasal na binabato sa kanila. Bagon ka lang dito, no? Siya nga pala. Ako si John. At siyang malaking tao na yan. Pawang pangalan niya. Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan kami. Kanina pa namin napapansin ang ginagawa nila sa'yo. Pati nga si Arturo. Gusto pa nilang dalhin eh. Ay nako. Wika ni Jun. Habang pinagmamasdan ng apat na kalalakihang nagkukumahog na makaalis sa lugar. Binuhat ng mga ito ang kasama nilang nawala ng malay. Isinakay sa tricycle palayo sa lugar. Huwag na kayong bumalik. Tatalupan ko kayo ng boy sa oras na maamoy ko pa kayo dito. Banta ni Pao. Manghang-mangha si Lauro sa mga pinamalas ni Pao at Jun. Mga pare, salamat ah. Kung hindi dahil sa inyo, baka na anghing na ako. Hindi ko alam kung bakit ako pinagdiskitahan ng mga yun eh. Kakarating ko palang galing Antique.
Wika ni Lauro. Wala yun pare. Kagaya mo, mga antingero din kami. Napansin naming pinagtutulungan ka ng mga yun eh. Buti na lang at malakas ang sabulag na taglay nitong si Jun. Kaya hindi nila kami napansin. Kapwa tayo nagtatangan ng gamit mula sa kanan. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, di ba? Tugon ni Pao. Naramdaman naming kanan din ang mga gamit mo. Pero halatang wala ka pang panama sa dami nila. Kaya di na kami nagdalawang isip na tulungan ka. Dagdag ni Jun. Maraming salamat ulit mga pare. Hindi ko akalain makakatagpo ko ng mga kagaya ninyo. Ang lalakas ng gamit nyo. Hanga ako sa pinakita niyong dalawa kanina. Pero teka, sino nga pala yung lalaking umagaw ng atensyon nila kanina? Yung biglang pumasok sa kwarto? Tanong ni Lauro. Natawa naman ang dalawa at tumugon. Yun ba? Si Arturo yun. May mga tangan din siya pero pang negosyo at depensa lang. Hindi siya nakikipagkumbati tulad namin. Tugon ni Pao. Kaya pala. Baka siguro natakot si... Hindi na naituloy ang sasabihin. Dahil bigla siyang napalingon nang maramdamang may nakatayo sa likuran. Hindi ako takot. Nagkataong nandito lang tong dalawang to. Kaya umiskerda na ako. Sila nang bahala sa mga ganong tao. Sa totoo lang, sila ang nagbibigay proteksyon sa lugar na ito. Tsaka yung isa pa nilang kaibigan na si... Sino nga ulit yon? Yung babaylan. Si Boss JR yata yung tinutukoy niya. Hayaan mo. Makikilala mo din yun pagdating ng panahon. Buti wala nga yun dito eh. Naku kung nagkataon, baka kung saan pinulot yung apat na yun. Tugon ni Pao. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Dahil kay Pao at Jun, lalong lumawak ang kaalaman ni Lauro sa larangan ng espiritual. Hindi lang ito ang naging karanasan ni Lauro. Nang makahanap na ito ng trabaho, isang kasamahan ang sumubok na kulamin ang binata. Nangyari ito nang minsan silang magkasagutan. Walang kaalam-alam si Lauro na may aral sa kaliwa ang taong yon. Kaya hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Bagaman kasalanan ng kasama, hinayaan na lang niya ito at pinalipas. Ilang linggo ang nakaraan. Hindi na nito nakita ang kasama sa trabaho. Ayon sa pinsan nitong kasamahan din nila sa hotel, nakaratay ito sa higaan. Ilang beses nang dinala sa ospital. Pero pinapauwi lang ng doktor dahil wala silang makitang sakit. Nagtaka si Lauro sa pangyayari. Dahil bilang isang taong may kaalaman sa espiritual, hindi pangkaraniwan ang walang makitang sakit ang mga eksperto sa katawan ng isang nakaratay sa higaang tao. Henry, dadalo ka ba kay Nico? Gusto ko sanang sumama para tignan yung kalagayan niya. Wika ni Lauro sa kasama. Hindi ba nag-away kayo dati ni Manong Vico? Bakit mo naman siya dadalawin? Tanong ni Henry. Gusto ko lang sanang makita yung kalagayan niya eh. At isa pa, matagal na din naman kaming nagkasundo. Tugon ni Lauro. Pumayag naman si Henry. Matapos ang trabaho, dumiretso ang dalawa sa ospital kung nasaan ang kasamahan sa trabaho. Pagpasok pa lamang ni Lauro sa silid, ramdam na ng binata ang kakaibang bigat ng paligid. Dagdag mo pa ang maalinsangang pakiramdam.
Naupo si Lauro sa tabi ng kasama at kinausap. O Nico, kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Lauro. Marahang lumingon si Nico at tumugon. Pasensya ka na pare. May kasalanan ako sa'yo eh. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Pero sinubukan kitang ipakulam. Sa kasamaang palad, bumalik lang sa akin eh. Kaya ito ako ngayon. Ayaw kasi maniwala ng asawa ko kaya pabalik-balik lang kami ng ospital. Pasensya ka na talaga pare ha. Wika ni Nico. Napangiti si Lauro at muling nagsalita. Naku wala yun. Huwag mo nang isipin yun pare. Mabuti na lang pala at pumunta ako dito. Henry, pwede bang paabot ng isang basong tubig? Wika ni Lauro. Matapos maiabot ni Henry ang tubig sa binata, nag-usal ito ng dasal habang hawak sa dalawang kamay ang baso. Matapos ay hinipan niya ito at pinainom kay Nico. Habang ginagawa yon ni Nico, itinapat ni Lauro ang palad sa noo ng kasama. Muling nag-usal ng dasal. Pinaikot nito ang daliri sa ulo ni Nico at 3 beses na hinipan sa bunbunan ang kasama. Sabay sabi ng, pinakakawalan na kita. Ngayong bumalik ka sa Panginoon mo at sundin mo ang utos ko. Wika ni Lauro. Biglang natumba si Nico dahil nawalan ito ng malay. Henry, magiging maayos na siya. Bukas pwede mo nang ilabas ang pinsan mo. Sige, mauna na ako ha. Wika ni Lauro. Halos hindi maunawaan ni Henry ang ginawa ni Lauro. Pero pinanghawakan nito ang sinabi ng binata. Maniwala man kayo sa hindi. Kinabukasan ay pumasok na sa trabaho si Nico na tila walang nangyari. Ibinalita din ito kay Lauro na namatay na yung matandang binayaran upang ipakulam ang kasama. Marami pa itong naging karanasan. Magpasa hanggang ngayon. Sinasariwa pa rin niya ang kwento nang minsan siyang mailigtas ni June at Pao na nangangalaga ng kalasag ng pagong. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Taong 1996, Dueñas, Iloilo. Isang graduate ng sikat na universidad itong si Carlo. At ang pangunahing saklaw ng kurso ay ang kasaysayan at kultura ng mga sinaunang Pilipino. Kahit nung bata pa lamang si Carlo, hilig na talaga ng binata ang mag-research at maghalungkat ng mga makasaysayang artikulo sa museo o sa mga silid-aklatan. Umabot pa sa punto noong nasa kolehiyo pa lamang. Dumayo pa ito sa isang lugar na sinasabing pugad ng isang sikat na personalidad na kinikilala bilang pinuno ng angka ng mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad, napatunayan ng binata na walang katotohanan ang lahat ng mga sabi-sabi. Dahil pinabulaanan ito ng mismong apo sa tuhod ng nasabing tao. Dahil sa usaping ito, napukaw ang kuryosidad ni Carlo. Hanggang sa tinutukan nito ang pag-aaral tungkol sa mga nasabing nilalang. Madalas tinutuligsa ang binata dahil sa napiling propesyon, lalo pa ng mga magulang. Ay nako Carlo,
Nagsasayang ka lang ng oras at pera. Hindi mo makikita ang hinahanap mo. Kasi nga alamat lang ang lahat ng yon. Kwentong bayan at gawa-gawa na matatandang mahilig bumuo ng kwento at tinatakot ang kanilang mga sarili. Ang mabuti pa, kumuha ka na ng lisensya sa pagtuturo at magturo ka sa universidad. Wika ng ama ni Carlo na tawagin na lang natin sa pangalang Hernando. Isang guro sa mataas na paaralan kung saan nagtapos ang binata ng sekundarya. Hindi naman ito pinapansin ni Carlo. Nakatuon lamang ang atensyon sa bagay na matagal na niyang hinahanap. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagkakataon ang binatang makapanayam ang isang albularyo. Na ayon sa mga nakakakilala, nagkaroon ng engkwentro sa isang talunanon. Mula sa probinsya ng Aklan, bumiyahe ang binata papunta sa bayan ng Dueñas. Nasakop naman ang probinsya ng Iloilo. Mahigit 3 oras ang biyahe, kaya tanghali na makarating ito sa lugar. Inakala ng binatang malapit lang sa bayan ang tahanan ng albularyo. Ngunit nanlambot ang tuhod ng malamang kailangan pang umakyat ng bundok bago marating ang tahanan ng nasabing manggagamot. Wala nang nagawa ang binata. Total naroon na din naman siya kaya tinuloy na lang ni Carlo ang pagpunta. Sa tulong ng mga lokal na nakakakilala sa albularyo, narating din ng binatang mananaliksik ang tahanan nito. Sa bakuran pa lang, kakaibang pakiramdam na ang sumalubong sa binata. Sa hindi malamang dahilan, tila nanlalamig ang buong katawan kahit nasa ilalim ng tirik na araw. Nakita nito ang 2 pang lalaking nakaupo sa labas ng tahanan ng manggagamot. Kaya nakiupo ang binata upang antayin ang paglabas ng nasabing tao at para makapagpahinga na din. Ilang minuto na itong nakaupo sa labas ngunit wala pa ding nagpapakitang tao. Hanggang sa napilitan na si Carlo na magtanong doon sa 2 kalalakihan. Manong, nandyan po ba yung albularyo? Kasi parang kanina pa tayo dito eh. Wala namang lumalabas. May tao po ba sa loob? Tanong ni Carlo. Tinignan lang siya ng 2 kalalakihan. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Wala nang nagawa ang binata kundi ang magantay. Hindi kabisado ni Carlo ang ugali ng mga tao sa lugar. Kaya pinili na lamang nitong manahimik. Napatingin sa relo ang binata at nakitang 3:00 na ng hapon. Akmang tatayo na sana ito para umalis, nang bigla siyang nakarinig ng nagsasalita mula sa loob ng tahanan. Ganyan ba kaiksi ang pasensya mo? Kung gayon hindi ka din karapat dapat sa oras na ilalaan ko sa'yo. Sige, umalis ka na kung gusto mo. Wika ng matanda. Lumingon si Carlo upang tignan kung sino ang nagsasalita. Laking gulat niya na makitang wala sa atangan ng tahanan ang 2 kalalakihan. Teka, saan napunta yung 2 lalaki dito? Ilang segundo pa lang ako hindi nakatingin. Tanong ni Carlo. Gulat na gulat ang binata dahil hindi nito lubos maisip kung paanong nawala ang 2 lalaki. Sino ba ang sinasadya mo sa lugar? Ang 2 lalaki o ako? Tanong ng matanda. Napakamot na lamang ng ulo si Carlo dahil hindi talaga nito maunawaan ang mga nangyayari. Tumuloy na lamang ang binata sa tahanan ng manggagamot. Gulong-gulo pa din ang isipan. Maupo ka iyo. Ako nga pala si Fermin. Kilala ko bilang Tandang Fermin sa baryong ito. Ikaw, anong pangalan mo? At bakit ka naparito? Tanong na matanda. Hindi kaagad nakasagot si Carlo.
Pinagmamasdan lang nito si Tandang Fermin. Nakita nito ang malaking pilat sa kanang braso ng matanda na tila kinalmot o nahiwa ng kung anong matalim na bagay. Nabalik lang sa ulirat ang binata na muling magsalita si Tandang Fermin. Utoy, ano ba? Tititig ka na lang ba sa mga peklat ko? O magsisimula ka ng sabihin ang pakay mo? Muling tanong ng matanda. Biglang napaayos ng upo ang binata dahil sa gulat. Mautal-utal pa itong sumagot. Kunmanong ako po si Carlo. Isa po akong researcher o mananaliksik. Naparito po ako dahil may mga usap-usapan at impormasyon po ako nakalap na kayo daw po yung nag-iisang albularyo na kasagupa ng totoong aswang. Gusto ko po sana kayong makausap tungkol sa bagay na yun kung papayag po kayo. Tugon ni Carlo. Naupo ang matanda sa harap ng binata. Tinitigan si Carlo mula ulo hanggang paa. Kung hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Tanong ng matanda. Hindi kagad nakasagot si Carlo. Dahil alam niyang wala naman siyang magagawa kung hindi papayag ang matandang kausap. Nakikiusap po ko, Manong. Mahalaga po sa akin yung nakasagupa ng lehitimong aswang Kaso lahat ng napuntahan ko, puro kwentong barbero lang. Di wala nga silang katunayan na talagang nakasagupa nila yung nakakatakot na nilalang na yun Wika ng binata. Biglang tumawa ng malakas si Tandang Fermin. Talaga bang naniniwala ka sa mga aswang? Saan mo naman nakuha ang mga impormasyon tungkol sa akin? Sigurado ka bang lihitimo ang mga yon? Alam mo bata, suntok sa buwan ang pagpunta mo sa akin. Oo, manggagamot ako. Pero hindi ka rin nakakasigurado kung totoo ngang nakipagtuos ako sa mga aswang. Ikaw na mismo ang may sabi. Mahirap maniwala kung wala kang patunay. Baka kwentong barbero lang din ang narinig mo. Ang mabuti pa, umuwi ka na bago pa tayo magsayang ng oras. Tugon ng matanda. Ngunit sa kabila ng mga sinabi nito, tila may kung anong pagpupursige kay Carlo na ituloy ang panayam. Opo, tama po kayo, Tandang Fermin. Ang totoo, pagbabakasakali lang din ang dahilan ng pagpunta ko dito. Pero nararamdaman kong hindi ako nagsasayang ng oras. Hindi ko man alam kung totoo ang mga impormasyon. Pero mas mabuti siguro kung sa'yo ko mismo marinig. Ito po ang buhay namin mga mananaliksik. Nabubuhay po kami upang ilantad sa mga tao ang katotohanan at kayamanan ng ating kultura. Pagpapaliwanag ni Carlo. Tanging pagngiti lamang ang nagawa ng matanda. Ngunit sa kaloob-looban nito, nakumbinsi siya sa sinabi ng binata. At kung sakali mang totoo ang lahat ng narinig mo, ano ang magiging pakinabang nito sa'yo? Sa panahon ngayon, wala nang naniniwala sa mga aswang. Nakikita mo ba ang paligid, bata? Oo, nandito ka sa kabundukan. Pero ang totoong kagubatan ay nasa syudad. O siya, kung talagang desidido ka, manatili ka sa lugar na ito sa loob ng 1 linggo. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi nakikita ng mga taong bukas ang mata, pero sarado ang isipan. Tugon ng matanda. Kinabukasan, nagising si Carlo sa malakas na sigaw mula sa labas ng tahanan. Dali-dali itong bumangon at lumabas ng silid. Nakasalubong nito si Tandang Fermin. May daladalang 1 tasa ng kape. Manong,
Ano po bang kaguluhan yun? Bakit ang aga naman ng mga taong yan? Tanong ng binata. Mamaya ka na magtanong eh. Hindi ko din alam ang dahilan. Heto, magkape ka muna ng mainitan niyang sikmura mo. Tugon ng matanda. Dali-daling sinalubong ang nagkakagulong mga tao. Napagalaman ng matanda na may natagpuan na namang bangkay ng isang lalaki sa kagubatan. Hindi kalayuan sa tahanan. Hinala ng mga tao ay aswang ang may kagagawan. Tandang Fermin, maaari po ba nating puntahan yung sinasabi nila? Gusto ko po kasing kumuha ng mga larawan eh. Tanong ni Carlo. Napatingin ang matanda sa kanya at sinabing, kung kakayanin mo ang paglalakad paakyat sa talon, bakit hindi? Tugon ng matanda. Dali-daling nagayos ng kagamitan ang binata at kaagad silang lumakad papunta sa lugar. Medyo matatagalan ang kapulisan, kaya mauuna silang makarating sa pinangyarihan. Aswang na naman, hindi na talaga sila nadala. Wika ni Mang Fermin. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ng matanda. Dito niya napatunayang totoo ang mga sinasabi ng tao tungkol kay Tandang Fermin. Manong, tanong ko lang po, bakit ikaw ang unang nilapitan ng mga tao? Hindi ba dapat ang kapitan ng baryo ang kailangan nilang kausapin? Tanong ni Carlo. Hindi na sumagot pa si Tandang Fermin. Inabot na mahigit 1 oras ang kanilang paglalakad bago narating ang pinangyarihan. May ilang tao na sa lugar. Nakapaikot ang mga ito sa isang bangkay sa pangpang ng ilog. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Nakita ang napakagandang talon. Habang nagmamasid sa paligid ay napansin nito ang isang maliit na dampa. Alam niyang may tao sa lugar. Dahil sa usok na pumapaibabaw mula sa sinigaang dahon sa bakuran. Manong, may nakatira din pala banda dito. Hindi kaya may alam siya sa mga nangyari kagabi? Muling tanong ng binata. Sa pagkakataong yun, sinagot na siya ng matanda. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na hindi dapat pakialaman. Halika, bumaba na tayo doon na makakuha ka ng mga litrato. Pagkarating ng dalawa sa ibaba, hindi na nagsayang pa ng panahon si Carlo. Nilapitan niya ang bangkay at nanlaki ang mga mata. Dahil wasak ang harap na bahagi ng katawan nito. Nilimas ang lahat ng lamang loob. Halos maduwal ang binata sa nakitang tanawin. Ito ang unang pagkakataong nakasaksi siya ng isang karumal-dumal na krimen. Matapos kumuha ni Carlo ng mga larawan, kaagad na din silang umuwi. Pagkarating sa bahay ng matanda, naupo si Carlo sa atanga ng bahay habang nakatulala. Nilapitan siya ng matanda at kinausap. Isa lang iyan sa mga krimen na naganap dito sa baryo. At lahat ng patayang yun, ni isa walang nalutas. Minsan ko na ding sinabi sa mga tao na aswang ang may gawa. Pero walang nakinig sa akin. Hanggang sa isang araw, ako mismo ang nakahuli. At ang mga pilat na ito sa aking braso ang nagsisilbing alaala ng pangyayaring yun. Oo bata, totoo ang mga aswang. Kagaya ng mga alamat na nabasa at napakinggan mo. May pinag-ugatan ang lahat ng kwento. Isang katotohanang pilit pinagtatakpan ng kung sinong nagdudunong-dunungan. Ngunit kailanman,
Hindi nila maikakaila at mapipigilang lumantad sa tamang panahon. Pagpapaliwanag ni Tandang Fermin. Napatunayan ni Carlo na lehitimo ang impormasyon mula sa matanda. Nang minsang sinamahan niya ito papunta sa kabilang baryo. Isang ginang ang manganganak at bilang nag-iisang albularyo sa lugar. Siya ang nilapitan ng asawa nito. Bilisan mo ang paglalakad. Aabutin tayo ng ulan sa daan. Wala pa namang masisilungan papunta sa baryong yon. Wika ni Tandang Fermin. Saktong pagdating nila sa tahanan ng ginang. Nagsimula na itong manganak. Natataranta si Carlo dahil unang beses niya ding makakaranas ng ganon. Kumalma ka bata. Dahil hindi naman ikaw ang manganganak. Iabot mo sa akin ng planggana. Wika ni Tandang Fermin. Dali-daling dinampot ni Carlo ang planggana at nilapag sa tabi ng matanda. Akmang magsasalita pa sana ang binata nang bigla siyang patahimikin ng matanda habang tinuturo ang bubong ng bahay. Nakiramdam ang lahat ng nasa loob ng tahanan. Napansin ni Carlo na tila biglang nanahimik ang mga insekto. Umiihip ng banayad na hangin at may kung anong malaking nilalang ang naglalakad ng marahan sa ibabaw ng bubong. Nandito na ang hinahanap mo, Carlo. Sigurado kang handa ka na ba? Tanong na matanda habang nakatitig kay Carlo. Ramdam nito ang magkahalong takot at pananabik sa kung anong magaganap ng gabing yon. Itinuloy ni Tandang Fermin ang pagpapaanak sa ginang, habang ang asawa at ilang pang kaanak na lalaki nagbantay sa labas ng tahanan. Pagkalabas ng sanggol, kaagad itong binalot na matanda ng itim na tela. Tinabisay na upang masigurado ang kaligtasan. Kasabay ng pagkalabas ng bata, ang pag-alulong ng mga aso. Napangiti si Tandang Fermin habang tumatayo. Naglakad ito papunta sa pinto at muling nagwika kay Carlo. Carlo, huwag kang lalabas ng pamamahay na ito kung hindi buo ang loob mo. Pero kung handa kang ibuwis ang buhay mo para sa ngalan ng pananaliksik, malaya kang makakahakbang palabas ng bakuran. Wika ng matanda. Sabay lakad palabas. Hindi naman nagdalawang isip na sumunod si Carlo. Nang maramdaman na matandang nakasunod sa kanya ang binata, nilingon niya ito at nginitian. Ito po ang dahilan ng pagpunta ko dito, Manong. Kaya wala na po akong pagsisisi kung may mangyari mang hindi kaaya-aya sa akin. Wika ni Carlo. Bit-bit ang kamera. Sinundan nito ang matanda. Tumayo si Tandang Fermin sa gitna ng bakuran. Nakatitig ang matanda sa bubong ng tahanan. Nang mga sandaling yon, tahimik ang buong paligid. Ngunit nakaramdam ng kakaibang alinsangan si Carlo. Pinagpag ng binata ang damit dahil bigla itong pinagpawisan. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na pag-angil mula sa puno ng kawayan. Dali-daling tumakbo si Tandang Fermin papunta sa lugar. Walang tigil na nagsaboy ng asin habang minumura ang kung anong nilalang na nakatago doon. Hinawakan ni Carlo ang kamera. Naghanda upang kumuha ng litrato. Ngunit akmang pipitik na ito, biglang may kung anong dumamba sa kanya dahilan para mabitawan ang hawak na kamera at mawasak. Nakipagbuno sa kanya ang nilalang. Hindi mahawakan ni Carlo ang kamay nito dahil tila nababalot ng napakadulas na likido ang katawan ng nilalang. Nakakasulasok din ang amoy na parang pinaghalong anghit ng tao at nabubulok na bituka ng isda
Sinubukan pa ng binatang makawala. Ngunit napakahigpit ng kapit ng nilalang sa braso. Halos bumabao na ang kuko sa balat. Nawala na ng pag-asa ang binata. Sa isip-isip ni Carlo, yun na ang kanyang katapusan. Ngunit biglang tumilapon ang nilalang. At nang tignan niya kung sino ang may kagagawan, nakita ng binata si Tandang Fermin. "Tumayo ka na, Carlo. Pumasok ka sa loob ng bahay at hindi ka nababagay dito." Wika ni Tandang Fermin. Sa sobrang taranta ni Carlo, dali-dali itong tumakbo papasok ng tahanan. Nang makarating sa loob ng bahay, sumilip ang binata sa bintana. Pinagmasdan si Tandang Fermin. Nakatayo lamang ang matanda na tila may kung anong hinihintay. Walang ano-ano. Isang itim na bagay ang biglang pumulusok papunta sa kanya. Dali-daling dumapa ang matanda at dinampot ang matulis na kahoy. Bumalikwas si Tandang Fermin at muling inantay ang pagbaba ng nilalang. Nang makita niyang lumilipad na ito pababa, tumihaya ang matanda at inuumang ang matulis na kahoy paitaas. Kitang-kita ni Carlo ang isang taong nakadagan kay Tandang Fermin. Nakabaon sa katawan nito ang matulis na kahoy. Hinawi ng matanda ang katawan ng lalaki. Saka ito tumayo. Bumunot ng patali mula sa likuran at nilaslas ang leeg ng tao. Hindi makapaniwala si Carlo sa mga nakita. Ang pakiramdam ng binata, naroon siya sa isang pelikula. Ang kaibahan nga lang, aktwal niyang nakikita ang lahat ng mga pangyayari. At siya mismo ay nakaranas ng hindi inaasahang engkwentro. Siguro naman sapat na ang lahat ng nakita mo para sa isusulat mo. Ngayon, ikaw na mismo ang nakapagpatunay ng katotohanan tungkol sa mga aswang. Alam mo nang totoo ang lahat ng narinig mo at nabasang alamat. Ayan, pagmasdan mo ang taong yan. Ganyan ang itsura ng isang aswang. Wika ni Tandang Fermin habang hinahabol ang hininga. Unti-unting nilapitan ng binata ang kumikilos pang katawan ng sinasabing aswang. Saksing buhay si Carlo nang magpalit anyo ito bilang malaking baboy. Dali-daling tumakbo. "Anak ng... buhay ka pa pala? At talagang papahabulin mo pa ako?" Wika ng matanda. Sabay takbo papasok ng kakahuyan. Mabilis namang sumunod si Carlo at ang iba pang kalalakihan sa kanya. Hindi nahirapan ang matanda sa pagsunod sa nilalang. Dahil nagiiwan ito ng mga bakas ng dugo mula sa sugat na gawa ni Tandang Fermin. Ilang sandali pa, narating nila ang talon. Nagikot sa paligid ang mga kalalakihan upang hanapin ang katawan ng nilalang. Hanggang sa mapansin ni Carlo na ang bakas ng dugo tila papunta sa isang direksyon. Ito ay ang nakita niyang bahay sa tabi ng talon. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng matanda. Dali-dali itong tumakbo paakyat ng tahanan. Ilang sandali lang ay nakarating na din sila Carlo at ang iba sa lugar. Doon nila nakita ang katawan ng isang babae. Nakadapa ito sa bato malapit sa ilog. May laslas ang leeg at puro dugo ang katawan. Medyo gumagalaw pa ito at pilit na inaabot ng kamay ang tubig. "Manong, buhay pa po yung aswang!" sigaw ni Carlo. Dali-daling tumakbo ang matanda at pinagsasaksak ang katawan ng aswang. Nang masigurong patay na ito, pinasok niya ang bangkay sa loob ng tahanan at sinunog. Nang gabing yon, nagtapos ang buhay ng aswang.
Nang gabing yun, di naranasan ni Carlo ang mga bagay na noon naririnig lamang sa mga tao. Pinili ng binata na ilihim na lang ang lahat ng nangyari. Dahil wala din naman siyang maipapakitang pruweba kung sakaling isiwalat niya ito sa lahat. Ngunit kahit ganon, hindi na mabubura sa alaala ni Carlo ang kaganapang nagpabago ng buhay at paniniwala. Ito ay nang minsang masumpungan ng binata ang kamatayan ng aswang sa talon.